Breaking update, hala, lahat binigla, kumaliwa sa speaker at palasyo. Grabe to, AFP, galit na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Dagdag perwisyo, dagdag pasakit na ibinigay ng Kongreso sa mga men and women in uniform. Ayon, bago natin simulan ang balitang ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at sa boss na madidinig natin na nagmula kay General Macanas. Ayan, credits sa General Macanas, the General's Viewpoint. Tuloy natin. Kinaltasan na ng Kongreso ang AFP Modernization Program. Hindi pa sila nakontento doon. Pati pensyon ng men in uniform o pensyon ng mga sundalo, magre-retire, pinakialaman na rin. Ano ba yan? Lahat kinakaltasan na lang? Pati ba naman yung modernization ng mga kasundaluhan natin? Kinaltasan din. Tapos pati ba naman yung pensyon na matatanggap nila, kinaltasan na din. Saan nyo ba dinadala yung pera? Ano? Tapos sasabihin niya sa amin, ayaw namin kayong, hindi namin kayo dapat pag-isipan ng masama. Tapos ganyan yung ginagawa ninyo. Bakit kinakaltasan? Diba? Eh yan mga kasundaluhan natin. Bakit yung sila kakaltasan? Nakikita naman natin yan kung paano nila depensahan yung bansa natin. Halos yung isang paa nila nasa hukay na. Tapos ganyan, kakaltasan nyo pa. Tapos yung modernization, di ba? Na para mas lumakas, mas tumibay ang ano natin. Kinaltasan nyo pa. Ano ba yan? Ba't puro uso-uso na yung kaltasan ngayon? PhilHealth, kinaltasan. PDIC, kinaltasan. Ano pa ba yung kakaltasan nyo? Kaltasan nyo na lahat. Kunin nyo na kaya lahat. Huwag na kayo mahiya. Iniisa-isa nyo pa eh. Diba? Grabe. Grabe. Ito, may post si General Romeo B. Poques. Kahapon niya ito pinost. Basahin ko ha. Earlier, I said the budget to support the 200 per day increase in food allowance of AFP personnel came from the AFP's own budget by reducing the AFP's modernization program funds. Right. So, i-discuss ko yan mamaya. What if I told you the pension and gratuity fund for government personnel, including those in the armed forces of the Philippines, was reduced by 87.29 billion pesos from its original allocation? This amount was lumped with other fund sources and instead reallocated and diverted to the DPWH to support our honorable congressmen's flood control, AKAP, and other pork barrel money-making Sodo nilagay sa DPWH. Concern AFP and other men in military and uniform personnel pensioners. Sorry for you. The honorables increase the DPWH budget by almost 289 billion from its original allocation of 825 billion to fund their pet projects. At 1.1 trillion, the honorables violated the Constitution, which provides that the DepEd, not DPWH, must have the highest allocation in the yearly national budget. What are they in power for? Anyway, parang napakalaking mali naman yun. Mantakin mo yung pensyon ng ating kasundaluhan, AFP. Istatanggalin mo ng ganun-ganun lang. O hindi naman tatanggalin, babawasan. 'Di ba? Na alam naman natin na halos
buwis buhay ang ginagawa nila. Tapos ilalagay lang doon sa mga flood control projects sa DPWH, sa mga kung ano-anong project, AKAP o este-este ano. 'Di ba? Kung ano yung mga importanteng bagay na kapakin-pakinabang, yun yung binabawasan nila. Eh paano naman yung mga sundalo natin na talagang naging martir, talagang nagbuwis ng buhay o talagang yung sarili nila, dedikasyon nila, doon na nila inalay hanggang sa tumandat, magretiro sila. Tapos babawasan pa ng ganun-ganun lang. Aba, ang galing. Grabe. So, dito muna tayo sa yung pag-increase ng food allowance ng mga sundalo. Personally, tuwan-tuwa ako niyan. Dahil ang sa laking increasing tulong ng niyan. food. Sige. Napakaliit po yung, sa ngayon pa lang 150 pesos per day. I believe nung 2015, bago ako mag-retire, yan na yung food allowance namin. So 2015, 9 years na nakakalipas, yan pa rin. Hindi na talaga kasya. Kaya nung i-announce ng Speaker of the House through, talagang sinadya yung sinadya yung pagtawag, Speaker of the House, i-announce niya sa Chief of Staff na tell our men na-increase na natin ang kanilang food allowance. Ayan. Again, sabi ni General Pokis, that's a dishonor. That's a disservice. Pang-i-insulto sa mga sundalo. Shameless, sabi ni General Pokis. Bakit? Ano ang karapatan ng Speaker of the House na mag-announce ng food allowance ng mga sundalo? Wala siya sa chain of command. Huwag na tayo magtaka, General. No, huwag na tayo magtaka dyan. Alam naman natin niya si Tambi. Para siya yung acting president. Halos siya pa nga yung mas lamang ang exposure kaysa kay PBBM. Diba? Para sa isip niya siguro, kahit matalo ko sa susunod na presidential election, hindi na bali, naranasan ko naman maging acting president. Pagbigyan na natin. Wala na tayong magagawa dyan. According to General Pukis, dapat yung increase na yan, although kapuri-puri, although kailangan talaga, yung increase na yan should be initiated, should be approved, should be announced by the Commander-in-Chief, not the Speaker of the House. Okay? Siya rin daw ang acting Commander-in-Chief. Diba? Kita mo naman sa litrato, diba, imbis na si PBBM, siya ayun ang jadyaan. Diba? Halos para siya na yung nagpapatakbo ng gobyerno. Para si PBBM ang vice president, siya ang presidente. Diba? Doon natin nararamdaman Ako, yun ang nakikita ko Diba? Mas mahaba ang exposure niya Kumbaga sa pelikula, extra ka lang, pero ikaw, extra ka, haba ng exposure mo. So yun, sinadya, sabi ni General Pokis, sinadya na talagang ipakover ng habang kinakausap niya ang Chief of Staff. Sinadya na merong nagbibideo, then nilabas sa haba ng exposure niya, marami nang naiinis sa kanya. Para siyang si David dun sa Batang Quiapo. Kinaiinisan talaga. Para propaganda daw for political purposes. Sabi ni General Pokis, kaya very shameless. So, yung pala, in-increasean yung food allowance, kinuha pa rin doon sa modernization fund. So, kita nyo ang ginagawa nila sa Armed Forces of the Philippines. Bantakin mo, doon din pala nila kinuha sa modernization no? Galing din nila, no? Okay, paano? Bawasan nyo na dyan. Ibigay nyo, increase yung pagkain nila, basta kunin natin yung modernization fund nila. Mas kinuha yung malaki, no? Ito ngayon, alaman natin na pati pensyon, pondo ng pensyon, pakikialaman. Pinakialaman nyo, ang laki 87.29 billion. Mantakin mo, pati pensyon? Grabe. Nirealign papunta sa DPWS. Okay lang sana kung nirealign papunta sa mas nangangailangan. Pwede pa yun. Eh hindi.
papunta sa mga basketball court, covered court, multipurpose center, flood control. Mantakin mo, doon lang pala nila dadalhin. Pensyon ng mga kasundaluhan natin, pagpapatayo mo lang ng covered court. Pagpapatayo mo lang ng mga kung ano-ano. Samantalang yung mga sundalo natin na nagpapakamatay, 'di ba? Nagbubuwis buhay. 'Di ba? Babawasan niyo pa yung pensyon na makukuha nila. Abay, napakaganda. Tapos yung inaasahan nila na maging modern, yung mga ng kasundaluhan natin, tinatanggal nyo pa. Babawas. Ano ba? Di ba? Halos importanteng bagay yan para sa kanila. Yan pa ang binawasan nyo. Kaya nga tinaasan ni Duterte ang sweldo ng mga kasundaluhan, ng mga kapulisan eh. Nauunawaan niya kung ano yung ginagawa nila. Di ba? Delikado. Isang buhay, yung isang paa nila nasa panganib na, nasa hukay na. Bawat operasyon na ginagawa nila, buhay nila magiging kapalit. Na dapat mas binibigyan nyo sila ng magandang pribilehiyo. Hindi yung binabawasan nyo yung pribilehiyo na dapat sa kanila. Kung gusto nyo lang idagdag sa pagpapatayo ng kung ano-ano, wala na ba kayong ibang paraan o pagkukuwanan? Kailangan ba sa kanila nyo pa ibawas yan? Control projects. Yun yung kaya nag-increase ng todo ang DPWH projects dahil sa mga ganitong proyekto na inuuna nilang pinunduhan. Kasi kailangan nila mag-e-election. Pati AKAP yun, pinunduhan pa rin. Kung sa bagay, mag-e-election na kasi kapag magpapatayo ka ng court eh. Halimbawa, kumakandidato ka, magpapatayo ako ng court. Ganyan. Pagpapatayo ko kayo, whole court. Pag ako nanalo, ganito. O kaya, hindi po siya nananalo, kumakandidato pa lang, magpapatayo siya ng kung ano-ano. Doon gagamitin sa eleksyon. Ba't hindi nila sabihin na gagamitin sa eleksyon? Napaka-unfair naman yan sa mga kasunduluhan natin. Parang pambabastos na yan. Hindi tama. At the expense of the pensioners. Kaya, no wonder, then, nabigla ko kanina yung matagal ko ng kaibigan, mas senior sa akin na opisyal, nag-friend request siya sa akin. Sabi niya, Merry Christmas. Sabi niya, Johnny, I just want to inform you that ang mga veterans sa aking district commander ako, sabi niya, mga veterano, mga retirees, ay 100% galit sa administrasyong ito. So, grabe, district commander, maraming hawak na veterano. Sino ba naman ang hindi magagalit doon? Dubo na tuloy ako. Mga kaedad namin, veterans, galit kami sa administrasyong ito. Sabi niya, sinisisi ako ngayon ng aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan, dahil grabe ang pangangampanya ko sa presidenting ito nung last election. Akala ko, siya ang solusyon para makaahon tayo sa kahirapan, kaya kinampanya ko siya. Ngayon, nabudol tayo. Niloloko solusyon lang para pala lalo tayo maghirap. Retirado talaga. Lalo na ngayon pag kasi ngayon ko lang din nalaman na pati pension pala ng military and uniform personnel pinakialaman. Naku, grabe, no? akala ko modernization fund lang eh. Pati pinakialaman din Yung pensyon, pala hindi na dapat pinapakailaman yan. pondo ng Department of Transportation under ng DOTR, Philippine Coast Guard. Ang daming mga naka-line up na proyekto o mga equipments na kailangan ng Philippine Coast Guard para sa pagdepensa sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kinulangan din. Wala na tayo. Hindi na natin alam kung saan pupunta ang bansa natin. Ito yung tinatawag na kawawa naman si Juan. Ay, nako. Ilang taon pa ba ang pagtitiisa natin? So ano na lang? Palaging sinasabi ng gobyernong ito, ni Speaker of the House, na not a single square inch, hindi natin iso-surrender. That's good. Eh, paano mo depensa ng teritoryo mo against China kung binabawasan ng AFP Modernization Fund, binabawasan kailangan nga, lagi tayong mag-upgrade eh. Kailangan magpalakas tayo, doon tayo kukuha eh. Diba? Eh, paano kung binabawasan, hindi na tayo makakapag-upgrade? Wala na tayong kukuhanan.
Kundi mukhang kawawa na naman tayo niyan. Di ba? Coast Guard modernization, dinadala sa DPWH. Anong mangyayari sa bansa natin? Wala na. Paano tayo makabuo? As the President has declared sa mga sundalo, we will build a world-class armed forces that is a source of national pride and national security. Ang gagandang Ang nabibuild yung packet. salitang gagandang pakinggan, hanggang salita lang. Pagdating sa budget, pinabawasan. So, as General Poquesa said, sorry, pensioners. So ako rin, pensioner din ako. I don't know kung maapektuhan ang pension ko, pension natin next year, tignan na lang natin kung ano ang mangyayari. Ayun, natating natin ngayon ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? No? Pabawas tayo ng pabawas ng pabawas. Lahat na lang binabawasan. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.